Nag-drugs po kayo dati? Opo, pagka-graduate ng grade 6. Grade 6? Ikulong lahat! Mga kapatid, hindi po ako politiko. Ako po ay isang pare at nagtatrabaho sa paraan ng pakikinig. Ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Pati nga si Trump inuusig dito eh. Kaya ito sa inyo. Paano siya inabuso? 30 mil ang pinatay niya eh. Ni 5, 2, 3 lang yata ang nahatulan. Siya ng abuso sa bayan. Grabe naman kayo magbintang, Father. Ang sabi ng Biblia, bawal dagdagan. Masama po magbintang, Father. Isa po kayong alagad ng Diyos. Nakita niyo ba yung Father, yung sumuko, milyon-milyon mga lulong at ipinasok sa rehab? Hindi sila pinatay. Bakit masyado po kayong obsessed sa mga Duterte? Pero ngayon, grabe ang korupsyon. Tahimik kayo. Wala kayong masabi sa administrasyon ni Marcos. Sa simbang ito, tayo nagdiwang ng misang pasasalamat dahil nga nadala na yung berdugo na nagpapatay ng libo-libong kababayan at Duterte na nagpapatay. Sa hindi ka habang buhay, huwag ka manunod. Sasamahan ka ni Bato at di mo. Nag-drugs po kayo dati? Opo, pagka-graduate ng grade 6. Grade 6? Rock bottom po ako, 1995. Doon po ako nagkulong. That's where I believe, my cold turkey. Talagang totally walang drugs. Abrupt. Drug problem is a health and mental issue. Ang ginawang solusyon noon ni Duterte ay peace and order. So, hindi tumugma sa diagnosis. Nilagay sa atin ni Rodrigo Duterte yung mindset na disposable yung mga yan eh. Isa sa pinakapangit na iniwan niya sa atin. Sa pagkakilala ko sa mga mahihirap, may mga kilala ko, nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usapin pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala ngang pagkakataon.